Hindi naman po ganun na, biruin ninyo. Ang mga tinatrabaho namin, based sa case operational plan, biglang ilalagay kami doon sa barangay Pinyahan at paghuhulihin lang kami ng piso-piso. Pag nahuli mo yung pusher, wala kang karapatan i-follow up ito. Kayo, Your Honor, galing kayo sa law enforcement. Pag nakahuli ka, pataas hubad, di ba? Pataas hubad, di ba yung trabaho natin? Eto, pag nahuli mo, tuldo ka na dyan. Wala ka ng karapatang i-follow up yan. Ganun po yung nangyari sa amin doon. Meron kang sinabi dito that yung pinatawag ka ni General Felizardo Serapio ng Liceo sa Malacanang. Nakalagay doon sa invitation, the Honorable Executive Secretary Paquito N. Ochoa Jr. has instructed this office to discuss with you the allegations you have publicly aired against the PDEA and its leadership. So ito na yung sinasabi mo ngayon. Ito po yung letter mismo ng Malacanang sa akin. But before we continue, I would like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar. Thank you, Your Honor, for joining us. So, sabi mo pa, pinagalitan ka doon sa meeting na yun. Yes, Your Honor. Hindi totoong mga drug lord ang nahuli nyo. Yes, Your Honor. Yun po, minaliit po talaga. But hindi ka pinagalitan dahil dito sa operations. Lahat po itong particular case. Lahat po yan, kasama po yan sa mga nabanggit ko po, Your Honor. Kaya kasama po. Kasama yun. Yun nga po ang pinagtataka ko. Noon, wala po akong na meron po may pressure sa akin eh. Hanggang sa nitong huli, na-realize ko na kung sino yung nasa likod, kung bakit ako tingnan nyo, Your Honor, wala na ako sa PDEA. Kinasuhan pa ako eh. Talagang, meron talagang dumidiin sa akin, Your Honor. Ito lang, November 30, March, sinarban ako ng 2 warrant. Hindi ko nga alam na may kaso ako eh. Naandyan yung complainant, Your Honor, nandito sa harap ninyo, si Atty. Del Valle. Pinailan ako ng violation ng Section 91 and 92. Kahit wala siyang personal knowledge doon sa commission ng offense, tumayo siyang complainant. Bakit? Anong sabi niya sa akin? Sorry, napag-utusan lang ako ni Gerald Kakdak. Sino ba si Gerald Kakdak? Ito ay tao. Siyang nilagay ni Secretary Ochoa doon sa PDEA after ni Gerald Gutierrez. Nga noon po, Your Honor, hindi ko po iniisip kung sino-sino ito mga nasa likod na ito. Kung sino pumipintaw sa akin. Ngayon, naisip ko na lamang, Your Honor. Okay. Let's focus on this particular issue muna. Huwag tayo pumunta sa iba. So, kinumpirma mo ba na talagang galing kay former AS Ochoa ang order na ipatigil ang operasyon? Yes, Your Honor. Kasi, yun po ang sabi sa akin ni Asek Gatapan. Wala naman po akong ibang paniniwala, kundi siya mismo na Deputy Director General for Operations ng PDEA noong mga panahon na yon. Kasi siya po yung Assistant Secretary. Kung hindi pa po ako maniniwala sa kanya, kanino pa po ako maniniwala? Mr. Chair, Thank if you. I may. Go ahead, Senator Jinggoy. Who were present in that particular meeting? Ako, tsaka siya. Dalawa lang kayo? Ganun naman po mag-usap dun eh. Nung pinatawag ka sa Malacanang, dalawa lang kayo? Ay, sa Malacanang, Your Honor? Sa Malacanang po, ako, at saka yung itong si Police Director Serapio, at saka yung meron pang doon eh. Meron pa ibang tao, Your Honor. You briefed them that day? Sir, Your Honor? Did you brief them that day? Yes, Your Honor. Ito po yung hindi ko na lang po kung 29 o 30 ako nagpunta, Your Honor. So after the so-called briefing, what happened? Ayun po, at after the briefing, yung nga po, binaliwala nila yung mga sinasabi ko. Sa kabila ng meron naman akong mga ipinakikita na pruweba patungkol doon sa mga tinatanong nila, pero sa kabila noon, wala na silang, sa akin, hindi sila interesado sa mga sinasabi ko, Your Honor. Okay, let me invite your attention, if I may, with the permission of Senator Bongo and Senator Robin Hood Padilla, and of course the Chair. Let me invite you to who you are. Yes, Your Honor. You were admitted in the PNP when?
1993, Your Honor. Exact date. Hindi ko na... Di mo alam. 1993, Kailan ka natanggal? saan, Your Honor? Ha? Saan po, Your Honor? From the service. Sa PIDEA po? PNP. Sa PNP po, yung sinasabi po ni General Lasso. Just answer my question. Kailan ka natanggal? When were you dropped from the rolls of the Philippine National Police? Matrap po ako, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Wala po sa akin yung dokumento ngayon. Unless, Your Honor, Ilan taon ka nandito po nagservisyo yun. sa police? More or less 16 or 17, Your Honor. 17 years? According to the information that I have received, you were dropped from the PNP on April 25, 1994. Meron pang ano yan, Your Honor, na restored yan, wait, Your wait, Honor. wait. You were admitted, you said you told us 1993. Correct? Admitted to the PNP. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. You were dropped from the PNP role on 1994, the same month. Na-restore. What? Hindi po ako, hindi po ako familiar to sa date. Kung itatanungin niyo po sa akin yung exact date, wala po sa akin yung eksaktong dokumento, Your Honor. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang, hindi kailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ako alam ko kung kailan ako nakulong eh. Yun po, Your Honor, sa inyo, no? Hindi mo alam kung kailan ka na-drop sa PNP? Totoo po, kasi kung pagbabasihan po natin ang dokumento, Your Honor, Patutukan yan. Your Honor, ang pagsagot kahit saan mang pleading, Your Honor, mabase ako doon sa dokumento, Your Honor. Hindi lahat ng pagkakataon, Your Honor, makakabisado ko yung mga dokumentong matagal nang nakalipas. Kung ano man yung pangyayari ng matagal nang nakalipas, hindi lahat po yun makakabisado ko o maaalala ko. Depende po, kung meron po akong reference na document, maaari ko po kayong masagot ng diretso, Your Honor. Alam mo, imposible hindi mo alam kung... Alam mo nga kung kailan ka na-admit sa PNP, hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss. Your Honor, Sandali lang. Alam Yes. mo na na-admit ka noong 1993. Hindi mo alam kung kailan ka na-dismiss sa PNP. Your Honor, The following year na-dismiss ka na. Your Honor, yung sinasabi nyo drop, magkaiba po yung drop doon sa dismissal. Okay. You were dismissed a few months after, 1994 then. Your Honor, Service. Your Honor, yan pong ng PNP na yan, na-restore po ako sa full duty status. Meron naman po yan dyan na kung i-recall ko, ako ay na-restore sa full duty status. May mga dokumento na nandiyan, Your Okay. Honor. Tell me the reason why you were dismissed. Dismiss or drop, Your Honor? Graft. Drop, Your Honor. Hindi ko... Give me the reason why you were dismissed from the service. PNP. Nagkasakit po ako noon yan, Your Honor Yan yung naging basis ko noon. Your Honor, nagkaroon ng misappreciation of facts. Yan po yung naging ko doon sa PNP noon. Kaya nagkaroon ng restoration to full duty status. No, yung dismissal o dropping from roles ay ang kaso mo is awol. Kasi nagkasakit ka? Yes, Your Honor. Yan, na-restore po ako. Na-restore po ako nung panahon na yan. Kaya po ako nakabalik. Your Honor. Okay. You were reinstated 3 years after, December 13, 1997. Am I correct? Yes, Your Honor. Dahil nagkaroon ako ng mga, sa PNP rin, Your Honor, ang problema, hindi po sa akin. Dahil nagkaroon ako ng communication sa PNP doon dahil dyan sa, doon sa ginawa nila sa akin. Kaya, na-reconsider yung aking, pleading sa kanila, kaya nagkaroon ng restoration sa full duty status ko, Your Honor. And after which, 10 years after, you were suspended from July 1, 2007 to September 2007. Why were you suspended? Yan po yung sa trabaho nun, Your Honor,
nung ano, no, parang, kung di ako nagkakamali, Your Honor, yes, pleb, kung di ako nagkakamali. O ngayon, naalala mo na. Hindi, Your Honor, ako sa akin, Your Honor, nire-recall ko yan eh. Kaya kung sasabihin nyo sa akin, yung mga exact date o ano bang mga ano, hindi ko po talaga, tatabi ko kayo, hindi ko talaga siya ano, pero nire-recall ko siya para at least mai-ano ko sa inyo, Your Honor. Okay, and then, 1 year after, you were dropped again from the PNP role. Why was that so? Yun po yung hindi ko na po matandaan kung anong nangyari noon, Your Honor, kung ano, no, doon sa sakit o ano man, hindi ko na po matandaan, Your Honor. Pero, Your Honor, yung sinasabi ni General Lasso na nagkaroon ako ng dismissal order, ito po, Your Honor, ito yung, ano, no, nawalan ako ng ano eh, nawalan ako ng ano no ng karapatan no ma-avail yung due process kasi meron tayong twin requirements para sa due process. Ito yung notice and hearing. Wala po akong natanggap na kahit anong hearing o notices na ako ay na-pre-charge o meron summary dismissal proceedings. Wala po akong natanggap. Kaya nga kung ako man ang PNP, pakitaan ako ng anumang dokumento na nagpapatunay na ako ay nag-file ng anumang pleading para kontrahin yung anumang sinasabi sa akin doon sa pre-charge o anumang summary dismissal proceedings. Wala po eh. Kasi hindi ko po na-avail yung due process na yan. Yung sinasabing ganyan. Dahil nung panahon na yan, nag-re-entry na po ako sa PIDEA ng 2009. Wala po ako natanggap niya. Kaya yung ano na yan, sinasabing order ng PNP na dismissal order, eh hindi po, wala po akong ano dyan, walang due process na akong nabinigay sa akin. Nung hinire ka ng PIDEA, you misrepresented yourself that you misrepresented to PIDEA that you do not have any unbroken service in the PNP from 1993 to 2008. And you did not disclose that you were dropped from the PNP role on April 25, 1994 and August 28, 2008. And you were dismissed from the service on November 7, 1994 and was suspended from July 1, 1997 to September of 2007. Your Honor, doon sa pag-accept sa akin ng recruitment committee ng PIDEA, hindi mapapalusutan si General Juniso Santiago. Kaya nga ang sinasabi kang inaano ko rin kay General Lasso, ang ibig pang sabihin, mas magaling siya doon sa kanyang upperclassman na si General Juniso Santiago na 4-star General sa Armed Forces of the Philippines. Kasi tinanggap po ako ni General Santiago at yung mga hinihingi po sa akin, nag-comply po ako. Paano po yun? Service record kasama po yun. Hindi po pwede na hindi ako magde-declare ng kahit ano pa man dahil magre-reflect yan sa service record. Pangalawa, yung mga clearances. Kasama po yan doon sa recruitment process. Hindi po ako i-appoint ng Philippine Drug Enforcement Agency kung ang aking mga dokumento ay kamas-kamas. Alam naman po natin na si General Santiago hindi po basta-basta mapapalusutan yan. Sandali lang. Kaya nga hindi mo nga sinabi yung katotohanan. Sinabi po, Your Honor. Na-dismiss ka sa PNP. Dahil nga po, meron akong kaya tinawag po nila ako, nag-comply po ako. Siguro may backer ka. No, Your Honor, hindi po sa backer, wala po akong backer. Nag-comply po ako kung ano man yung requirements, Your Honor. Dahil kung ako ang PIDEA at alam kong meron kang mga kaso sa Philippine National Police, na-drop ka, na-dismiss ka, na-suspindi ka, finailan ka ng kaso, hindi kita kukunin. I'm sure meron kang malakas na backer para papasok dyan sa PIDEA. No, Your Honor. At dumaan ako doon sa talagang sa recruitment you process. You never disclosed your record sa PIDEA. Hindi mo disclose yan eh. Your Honor, imposible po yun. Dumaan po ako doon sa proseso ng recruitment nila. Kaya nga po ako in-appoint eh. Dahil kung hindi ako nag-comply, hindi po nila ako tatanggapin.
Requirements po yun, batas po yun. Hindi po pwede na yung recruitment committee, ibabiolate nila yung procedure. Hindi po pwede. At saka, Senator Jinggoy, karamihan ng mga initial na mga personnel ng PDEA were coming from the PNP. Kaya imposible makapagtago ito ng kanyang identity doon sa mga pulis na nandun sa PDEA kung ito yung mga kaso niya, hindi niya dinidisclose. Your Honor, tama po yun. Kasi nung panahon na yun, kung di po ako nagkakamali, ang hepe o acting director ng Human Resource Management o yung admin ng PDEA ay police. Police Commission Officer, Your Honor. Imposible ho na magkano ako ng mga anumang itatago ko dyan, hindi po pwede. At yung IIS, Your Honor, na nagkakandak ng background investigation, panay police. Hindi po pwede lulusot po ako. At sigurado ko, kung iskalawag ka na pulis, lalong-lalo na PDEA papasukin mo, mukhang malabo siguro, mukhang siraulo ang PDEA kung tatanggapin ka, kung iskalawag ka na pulis. Yung Your Honor, ang sinasabi ko doon kay General Lasso, ibig sabihin, mas magaling ka pa kay General Junicio Santiago sa military parlance, Your Honor, at saka sa police parlance. Ang tawag doon, magano, kupal. Your Honor, si General Santiago, patawarin niyo po ako doon sa words ko, pero yung po yung military parlance at saka police parlance, pagka ang isang opisyal, hindi magan ng tawag dyan. Your Honor, napaka-tinong opisyal ni General Santiago. Ano tawag? Magan, Your Honor. Magang? Magan. Magan or kupal, Your Honor. Totoo ba yan, Mr. Chair? Yes, magan, stricto. Ibig sabihin ng magan, stricto. Kupal, yung wala. Kurap na opisyal. Yan yun. Your Honor. Yes. Your Honor. After noong 30 April, Your Honor, may nagpunta sa akin sa bahay. Ito po ay inaayos ako. Allegedly, by the camp of a certain James Kumar and Lisa Marcos through a common friend named Eric Santiago alias Picoy. Ang pagkakaalam ko po dito, taga-Napolcom po ito. At ang kapatid po nito, isang PDEA Drug Enforcement Officer. Nakuha po sa bahay ng CCTV yung kanyang kasi naka-video call po eh. At ako, ayon, di umano, itong si James Kumar, interesado sa akin at naging subject ng kanilang three-way conversation na ako wag nang magsalita. Ngayon, nagkaroon pa ng mga series of communication. Kahit ano ang hilingin ko, wag na akong tumuloy dito sa hearing na ito ngayong May 7. Kung hindi ka tumuloy, papahuli rin kita. Yes, Your Honor, alam ko naman po. Kita. Kung hindi ka Nagpiro pa nga ako, Your Honor. Ang gusto ko, loto. Walang problema. Yan ang inaantay. Yan ang inaantay ni Lam. Your Honor, kuha po yan. Yung conversation na yan. Sandali, bagong revelation yan. Yes, Your Honor. Nung atreta na after ng hearing natin dito sa Senado, May 1, may nagpunta po sa akin. At yun nga, yung tumawag yung Eric Santiago, video call. Kaya nga, sabi ko, teka muna, hindi ako nag-ano dun sa video call. Yung nga sinasabi, yung certain Kumar, James Kumar, allegedly, yung Bombay, sabi nga, Bombay. Sabi ko, ano kinalaman ng Bombay? Ba't ako kakausapin ng Bombay? Hindi ko po kilala itong James Kumar na to. Kilala ko yan. Ako po. Kilala ko. Opo. Kumusay, are you sure of your statements, ha? Yes, Sir Honor, kahit po patawag natin, yung Eric Santiago, na ang pagkakaalam ko, taga-Napolcom. Kumusay, you invite James Kumar and yung isa, Eric Santiago? Opo. Tsaka yung isa pa raw kausap, allegedly, ito po, allegedly Lisa Marcos, ito po yung Lam. Sandali, si puro ka allegedly.
Sino ang nakausap Kasi mo? po, yung Eric Santiago po ang nagsasabi. Sinabihan ka? Opo, sinabihan ako na yung po interesado sa akin. Personal kayo nag-usap o cellphone? Yung po yung nagpunta po sa akin, naka-video call po sila. Sino yung nagpunta sa'yo? Si Romy Enriquez po. Romy Enriquez. Kumsik, take note. Pumunta sa'yo. Naka-video call. Yes, Your Honor. Pinadinig niya sa akin. Sinong nagsalita doon sa video call? Yung po si Eric Santiago. Anong sabi ni Eric Santiago? Ayun, interesado raw sa akin si James Kumar. Ang gusto pa nga, Your Honor, kausapin ako kung saan ko gusto sa labas. Ang sabi ko naman, hindi, dito na lang sa bahay, dito ako kakausapin. Ngayon, bumalik sa kanya ng usap, itong si Picoyo, si Eric Santiago, at sinabi, teka muna, baka raw purtad ng CCTV yung bahay doon. Mahirap. So, na-cover ng CCTV mo yung pagpasok ni yung nagdala ng cellphone, nakakausapin ka? Yes, Your Honor. Nandun. Andun sa Nakuha po, nandun kami sa dining eh. Sa dining po namin, meron po CCTV doon. Kaya capture po. Yan, palalim ito yung investigasyon na ito. Ang dami ng tao na involved. Yung nga po, yung ang nagulat din ako dahil after lang nung April 30 na hearing, bakit may ganon? Sabi ko, kung ito, So this happened after the hearing? after First hearing po, natin. May 1, bago po ako interviewin ng, ano bang radio station to? Bali, ang interview ko noon, 11:30. So dumating ito, mga 10 past 10 o 10:25 o 10:30. Ganon po eh. So therefore, nakausap mo si James Kumar. Hindi po, yun lang yung nagsasabi na ang interesado sa akin, yung James Kumar, at ito yung ako yung naging pag-uusap nila nung nag-uusap sila na three-way. Sino yung three-way? Nag-usap ng three-way? James Kumar, tapos yung isa pa na yung parang Lisa na yun po yung So anong pinarating sa'yo? Yung nga po, wag nang magsalita. Para wag na siya magsalita. Kasi ang mangyayari dyan, papatayin yan. Kaya Padre, sabi nga nung kaibigan ko, hindi natin maano kung anong desisyon niya. Kasi yan, nagulat din. Nagulat siya dun sa nangyari. Lumabas yung trabaho na yan eh. Yun yung pero wala akong mapapangako sa'yo. Hindi, sabi pa nga ganon.